Ngayon ay nakikita natin si Pi Network na bumaba ng mahigit 3% nitong Martes mula po sa kanyang pinakamataas na presyo noong linggo na 0.4661, ngayon ay nasa ilalim na ito ng 0.40. Ang pagbaba na ito ay bahagi po ng mas malaking galaw sa market kung saan nabawasan ang interes ng mga traders. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po ba bumagsak itong si Pi Network mula po sa presyong 0.4661 hanggang sa ilalim ng 0.40. Ayan, itong linggo ay umabot po si Pi Network sa presyong 0.4661. Ngunit mabilis din po siyang bumagsak sa ilalim ng 0.40. Ang pagbagsak na ito ay indikasyon na maraming traders ang nag-take profit. Ibig sabihin ay ibinenta po nila ang kanilang hawak na Pi or Pi coin holdings para makuha ang tubo or ang kanilang kita. Kapag ganito po ang nangyayari, nababawasan ang demand at bumababa ang presyo. Ngayon, kapag hindi po agad nakabawi si Pi sa 0.40, maaaring magpatuloy po ang pagbagsak nito sa mas mababang support level. Ano naman po ang epekto ng pagbaba ng trading volume ng halos 30%? Sa nakaraang 24 oras or in the last 24 hours ay bumagsak po ang trading volume ni Pi ng halos 30%. Ibig sabihin nito ay mas kaunti po ang pumapasok na pondo sa market at mas kaunti po ang nakikipag-trade. Kapag mababa po ang volume, mas madaling gumalaw ang presyo ng malaki kahit maliit lamang ang bilang ng mga trades. Ngayon, ang mababang volume ay kadalasan pong nagpapakita ng kawalan ng tiwala or pag-aalinlangan sa direksyon ng presyo. Kaya't mas mataas po ang posibilidad ng biglaang pagbagsak. Ano naman po ang sinasabi ng technical analysis tungkol sa kasalukuyang galaw? Hindi nagtagumpay si Pi na manatili sa itaas ng 200 period EMA sa presyong 0.4253 na karaniwang itinuturing na major resistance sa technical analysis. Kapag hindi po nalalampasan ang level na ito, nagiging sinyalis po ito ng kahinaan sa presyo at mas lumalakas ang tsansa ng downtrend. Ngayon, kung magpapatuloy po ang presyo sa ilalim ng 200 EMA, malaki ang posibilidad na magpatuloy po ang bearish sentiment. Bakit mahalaga ang 0.37 na neckline support? Ayan, ang presyong 0.37 ay tinatawag po na neckline support. Kapag nabasag ito, maaari nitong buksan ang pinto para sa mas malaking pagbaba ng presyo. Noong nakaraan, nang mabasag po ang katulad na neckline support, bumagsak po si Pi ng halos 10%. Ngayon, kung mabasag po ang 0.37, pwede pong bumaba si Pi ng hanggang 0.3334 kung saan ay huling nakita noong nakaraang Miyerkules. Yan, dito naman po tayo sa indicator, dalawang indicator na RSI at saka MACD. Ano kaya ang sinasabi ng dalawang indicator na ito ngayon? Sa kasalukuyan, ang nasa 43 po ang RSI ni Pi sa 4-hour chart. Kaya may puwang pa ito bago maabot ang oversold level. Sa kabilang banda, ang MACD naman po ay nagpapakita ng pagbaba sa trend lines at may red histogram bars na karaniwang sinyalis ng tumitinding bearish momentum. Ngayon, kung magpapatuloy po ang pagbaba ng RSI at lalong magiging negatibo ang MACD, maaari pong mas bumigat ang selling pressure sa presyo ni Pi. Ano naman po ang ibig sabihin ng double bottom pattern
sa 0.40 na presyo. Ayan, sa mas mahabang time frame ay may magandang balita para kay PAI. Nakabuo po kasi siya ng tinatawag na double bottom pattern sa presyong 0.40 na kilala bilang bullish reversal signal. Kapag nabasag pataas ang neckline na $1.66, posibleng umabot po si PAI sa 154% rally mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Ngayon, ito ay maaaring mag-udyok ng malakas na buying momentum kung makikita ng traders na may malaking upside potential. Paano naman po makakatulong ang exchange listing para kay PAI? Kung malilista po itong si PAI sa mga malalaking exchanges tulad po ni Binance or Coinbase, ay mas marami po ang makakabili at makakapag-trade ng token. Karaniwan kapag nangyari ito sa ibang altcoins, tumataas po ang presyo dahil sa bagong demand. Ngayon, ang major exchange listing ay pwede pong mag-trigger ito ng sudden price spike, lalo na kung sabayan ito ng market hype. Bilang panghuling katanungan ay ano pa ba ang pwedeng magpataas ng presyo ni PAI? Bukod po sa exchange listing ay makakatulong din kung maglalabas ang mga developer ng balita tungkol sa decentralization ng PAI network. Ito po ay makakabuo ng tiwala sa project at magpapalakas ng community. Ngayon, kapag naglabas po ng positive development updates, maaaring magsimula ng bullish sentiment at magdala po ito ng mas maraming investors. Yan, sa kabuuan ay nasa critical po na punto ngayon itong si PAI Network. May immediate risk na bumaba pa siya sa ilalim ng presyong 0.37 kung hindi po makabawi ang presyo. Ngunit may malakas ding bullish signal sa mas mahabang time frame dahil sa double bottom pattern. Ang magiging direksyon po nito ay depende kung makakabawi ang buying volume at kung magkakaroon po ng major catalyst tulad ng exchange listing o magandang balita mula sa developers. Para po sa mga traders, kailangan na maging handa sa parehong senaryo kung saan ay pwede pong magkaroon ng short-term dip pero may posibilidad din ng long-term breakout kung tama ang timing ng entry. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.